Medyo nabalam tayo kahapon dahil may mga bisita dito eh. Hindi mo naman makakuan dahil kasamahan. Ito lang ang gusto kong ipahayag. Naging trending yung ipinahayag ni Vico Sotto, ang mayor ng Pasig, na nagsasabing bawat malaking barangay ay may 5 milyon na pondo at sa maliit ay 3 milyon. Mahigit na 42,000 ang barangay natin dito sa Pilipinas. Ipagpalagay natin na nito na 3 milyon na lang lahat ang mga pondo. Kaya ito aabot na mahigit na 126 billion ang dito, ang kabuuan pondo. Kung ibabatay sa mga buwis at mga ay walang mangyayari. Unang-una, si BBM ayaw magbayad ng excise tax. Mahigit na 1,000 kumpanya pa ang na malalaking kumpanya ang hindi nagbabayad ng buwis. Kung ibabatay mo sa mga remittance ng OFW, ayun ay napupunta lang sa Binondo Central Bank. Itanong ninyo sa inyong barangay chairman kung may natatanggap sila. Mantakin mo kada buwan ay 250,000 ang kanilang maintenance. May nagsasabi na ang bawat barangay captain ay tumatanggap ng 34,000 isang buwan. Ngayon, yung mga nasa baba niya ay mga 15,000. Malaki pala, kaya pala nag-aaway-away itong mga ito. Pero may mga barangay naman nagsasabi na hindi totoo yan. Kasi nakabatay lang doon sa kwan nila doon sa era nila, internal revenue, na kwan yung nakukuliktan buwis. Doon lang daw nakabata yung karamihan ng sumasahod. Kaya mga bulaan itong mga, sino ngayon na nagsasabi ng totoo? Kaya mga bulaan din itong mga nasa kwan nasa social media Ang totoo niyan, may pinanggagalingan ng pondo. O talaga sadya ninanakaw ng mga congressman. O pag napunta sa gobernador. Kaya nga, napakahirap itong kalagayan ng bansa natin. Sa lahat ng mga namumuna, mahirap magtiwala sa mga politiko. Kaya nga ang tanong paano lumaki ang utang ng Pilipinas nung panahon ni Duterte? Ito nga yung XDR na ipinamahagi nung pandemic. Kasi nung blinak ko yung IMF na yan pati World Bank naapektuhan, na paralisa yung kanilang operasyon Ang ginawa ng IMF ay nagpalabas na XDR. Itong XDR na ito, wala ding backup gold dito. Ni nakabatay doon sa mga treasury bond na nakalagak sa Singapore. At ito, pinalabas nila na para matulungan ng bawat bansa. Pero yung bawat isang XDR, kumbaga sa $1, babayaran ng umutang na bansa ng $1.50. Di nangangahulugang na 50% ang tubo. Kaya napakabigat kaya ang lumobo ang utang. Sa loob lamang ng 2 taon, ang utang ng Pilipinas nung panahon ni Duterte ay naging 12 billion. Ay 12 trillion dolyar. Saan napunta yun?
Yan ang katanungan dyan, saan napunta yung 6 trillion, nadoble dahil yung kay Pinoy noon, 6 trillion pesos lang napunta sa 12 trillion pesos Pagkatapos, kukunin ninyo yung Duterte na yan, yung bugok na yan, jojosin ninyo. Nako. Sa kawalan ng pundo ng BBM administrasyon, ang presyo ng sibuyas noon umabot ng 800 pesos. Saan ka naman nakakita ng ganun? Sibuyas lang. At nagpatuloy ang pagnanakaw niya hanggang sa PhilHealth. Medyo gumanda-ganda lang ng konti ang ekonomiya ng mundo noong magpalabas ng polymer. Ang utak nito, yung putang inang bugok na joke noon na yan Akala niya siguro porque retired na siya, hindi siya hahabulin. Hahabulin ka. Kaya nga dyan sa Central Bank, naglalakihan ng sahod dyan. Mantakin mo, 43 million, isang taon. Napakalayo sa sinasahod ng Pangulo ng bansa. Saan ka naman nakakita ng gano'n? Kasi alam nila kung saan nanggagaling ang pera. Yan ang sinasabi ko. Kaya nga pinatay nila si Revillosa yung dating ng Central Bank dahil dumukot dahil alam niya na yung pinanggagalingan ng pera. Kaya kung ikukon natin kasi yung polymer na yan, hindi naman pag-aari ng Pilipinas yan parang XDR yan na yung kaya nga sinunog ko yan bakit hindi nila ako hulihin? Yan ang kinukuhan ko. Yung XDR na yan, yung polymer parang XDR na yan na sa bawat ng pera natin na linilimbag sa Bangko Sentral ay ibinabayad doon sa na yan, doon sa HSBC. At ganyan din ang kaya yung utang natin ngayon mahigit na 20 trillion na. Ewan ko lang kung ang pinagtataka ko, walang nagmamalasakit sa bayan. Lahat yan. Ultimo mga military na mga inutil, yung Browner na yan, sira ulo, yung bugok yan, yung si Marcos, yung mga Duterte na yan, walang malasakit mga politiko, walang malasakit yan sa bayan. Pati mga vlogger, mainstream media, lahat yan, puro mga may tupak sa utak. Kaya dahil lang nakakapagtaka, bakit sasabihin ng HSBC? Kasi may logo ang HSBC. Kaya yung bawat 1,000 na 1,000 na pesos na polymer, ang ibabayad ng Bangko Sentral dyan, 1,500 pesos. Kaya itong international monetary ito, inutil ito. Lalo na yung Vatican. Sira ulo yung mga papa dyan, mga pari dyan. Yung mga na yan. Sasabihin nila, sila makajos, mga ulol kayo, mga sira ulo kayo sa Vatican dahil kayo ang nabigyan ng ng karapatan na mag-monitor ng pera ng mga umutang na yan. Pagkatapos wala na kayong kibo. Pagkatapos ginawa pa ninyong papa yung na yun, yung Amerikano na yun. Kaya nga nakinabang din ang mga Vatican sa kayamanan ng nakalaan sa mahirap. Kaya nga, ngayon, sino may-ari ng na yan? HSBC. Yan HSBC sa London ay nabili ng, kasi parang franchise yan nabili ng Silicon Valley. At ang may-ari ng Silicon Valley ay itong Committee of 300. Ngayon, sino ang nasa
Sinong nasa ibabaw ng Committee of 300? Yung Alpha Omega World Marshall Program. Kaya nga sinasabi ko, may kaugnayan yung mga Marcos dyan. Kaya paano yan ngayon? Lubog na tayo talaga sa utang. Kasi ang gusto mangyari ng mga Marcos, yung mga dayuhan at saka yung mga Duterte na yan, mga putang ina mga yan, ang gusto nila, yung mga minahan dito sa bansa ay pakinabangan ng Amerika at saka China. Yan ang, kung ikukuha mo yun, kasi nandyan yung sulat ko. Pagdating ng panahon, ipapakita ko kung paano yung pagbubukas ng kayamanan. Hindi sila dapat makialam dito. Ginigipit tayo ng mga putang ina Amerika at saka China niyan eh. Kung wari, gegerayan nga. Putang ina mo, Browner, bakit may communication tower dyan ng China dyan sa kung talagang kalaban ng China? Bakit hindi mo sagutin? Putang ina ka. Binumuna na kita. Ulul ka. Putang ina ka. Ulul ka. Traidor ka sa bayan. Hindi mo sagutin yan. Itong itong gagong tulpo naman na ito, inimbestigahan kung wari. Pagkatapos sasabi, ganun pala eh. Pagkatapos nung nagka-aberya siya, nagkaroon siya ng bulilyaso, kinuha na naman niya yung communication tower, pero isang araw lang, bigla nawala. Kaya nga, magkakasabot lahat yan eh. Dito nataranta ang World Economic Forum, yung sa pamumuno ni Klaus Schwab. Dahil sa walang nagawa ang bugok na BBM na palitawin ang kayamanan na yan. Kaya yung sinasabi nilang third element. Yan ay hindi pag-aari ni Kwan, kaya kailangan manalo daw uli ito si Trump at siya ang papapil para maangkin ang mga kayamanan na yan na nakalaan sa mga mahihirap dito sa ating bansa. Lalo na yung deuterium. Yan ang hindi alam na ayaw na umalis yung mga Amerikano. Doon sa doon sa Cagayan. Dahil hindi tayo malaya. Kaya yan, walang bubuksan na kayamanan, walang bubuksan na deuterium. Ewan ko kung saan nila bubuksan yung sinasabi nila, sa Pangasinan, sa Zambales. Di hanapin nyo kung meron kayong matagpuan. At paano yung kayamanan na yan? Kaya yan, ang pagbulusok na yan, sige lang, tuloy-tuloy ang pagbulusok na ekonomiya ng mundo. Yung mga bansang na kumakampi sa China, kung wari laban sa anong pakialam ko dyan? Maski magkagera-gera kayo, walang bubuksan. Yan ang sinasabi ko. Dahil kahit na nakahanda na yung sulat ko, walang bubuksan. Tignan ko lang ang galing ninyo. Ano sa akin kung mamatay lahat ng tao? Basta nasunod ko yung kagustuhan ng kataas-taasan na hindi makikinabang ang Amerika at China. Dahil nga dyan, divine wealth yan. Ang divine wealth yan ay yung deuterium at saka yung yung mga nakalagak. Sa Singapore, Kaya sinasabing divine eh. Pagkatapos gustong mga mandurugas, mga magnanakaw, pakinabangan. Naku, papayag kaya ang kataas-taasan dyan? Nababuyin ng mga binhi ni Satanas. Kaya sina Trump, sina Marcos, yung mga politiko lahat yan, mga binhi ni Satanas yan. Kaya nga sinasabi ko, yung Marcos na yan, anti-Kristo yan. Ngayon, lumitaw na itong totoong kulay ni Trump, na ibig niya maging diktador. Doon sa bansa niya, tinakot na niya yung mga migrante. Kung ano-ano. Pagkatapos, yung Greenland, kukunin daw niya, bibili niya. Saan ang pambili mo? Ulol. Kasi yan ang sinasabi ko, yung Bridge Road Initiative, dami lang sisiping. Ngayon sisiping na yan na nakalitaw, hindi totoo yan na siping. Dahil nga doon sa pandemic, 2 taon siya nagtago. Dahil yung yung paggaling ng kanyang mukha, masyadong matatagalan.
Oh, nung sulatan ko yung roller na sinasabi ni Sugar, na nagpaminsaya ako sa kanya na huwag makikialam si Trump sa ICC. O nakialam siya. O isang araw lang pagitan, nagkaroon na ng sunog. Eto ngayon, nagpadala uli ako ng kwan. Ewan ko kung ano na ngayon susunod na salot na aabutin ng Amerika. Dahil nga doon sa ang kinwan niya si Kwan kinwan niya si Kiram Khan ng sexual misconduct. Ganyan naman ang papel ng CIA. Siguro kung ako nalalapitan nila, kakasuhan din ako ng sexual kwan para ipitin Oh, magkaipitan man, magkapitan ng bayag, hindi ninyo ako kaya. Sabihin ko sa iyo, ikulong man ninyo ako. Anong pakialam ko diyan? Di maganda, nakakumay mga bantay ako. Oh. Hindi naman ninyo ako kayang kwan. Unang-una, hindi ninyo ako kaya dahil akong may international immunity. Kasi, hindi totoo na dinala ni Marcos si kwan doon sa Hague. Siya mismo nagpunta dahil masama ang balak nila. Akala kasi nila yung mawawalaan ng diwa ang mga tao. Kaya nga doon sa kwan, ang sasabihin sana ng bugok na yung clone na Duterte, si Hermoine, si Esperon yan Tingnan ninyo maigi yung mukha niyan. Ang sasabihin sana niya Rodrigo Edrali, sa halip na sabihin niya yung kwan, yung Rodrigo Roa Duterte, ang sasabihin niya Rodrigo Edralin Duterte. Kaya nga si Aimee laging nakadikit doon. At yung clone na Bongbong na nandito sa Pilipinas na panggulo ay hindi niya masyadong pinapansin dahil hindi naman niya tunay na kapatid yan Anong ginawa ni Trump ngayon? Yung karapatan ni Kiram Khan na gumamit ng email at pati yung mga bank account na ay pinapros ni Trump. Anong pakialam ni Trump sa kwan? Sabihin ko sa inyo totoo, walang kontribusyon ang Amerika at China dito sa United Nations. Wala silang ibinibigay na ni isang kusing, maski na yung Group of 5 na yan. Kasi yan lang pagkakamali ni Tauri. Yung presidente ng Burkina Faso, nakikuan siya sa China tsaka sa Russia. Nako, mabubudol ka lang dyan. Sinasabi ko na lang sa iyo. At saka hindi naman kasali ang si Trump sa yung United States sa ICC. Pagkatapos itong mga putang ng mga kwan dito, mga abogado, abogisilyo, mga kalalaking katangahan nila. Pwede ba yun sabihin mo na lang, hindi na tayo kasali sa ICC? Yan ang sinabi ni Duterte. Kalaking tanga. Yung mga kwan, libayan, tanga ka. Sinasabi ko sa iyo. Kasali ang Congress sa pag-ratify ng pagsali sa ICC. Alam ni Bongbong yan. Bakit? Hindi naman inamin ng Congress yan Hindi naman pinawalang bisa yung pagsali. Kaya nga sabi ko, ang dami nyong tanga. Mga wala na kayong diwa. Akala nyo kung mga sino na kayo na napakagaling. Pero mga tanga kayo. Katapos kung ano-anong kukanin ninyo. Kaya nga, yan ang dahilan kung bakit sinakikialam. Dahil natatakot na si Trump Dahil baka kumanta ito si itong clone na Duterte doon sa Hague. Malalaman ng tao ang katotohanan. Yan ang pagkatakot-takot niya na malaman. Akala siguro itong putang ng Trump na ito kaya niya akong paikutin Hindi ninyo kayang paikutin maski na sino. Kaya yung mga 10 bansa na nakikampi sa China na kinukundi ng Pilipinas ay wala din tatanggapin na divine wealth yan na walang tulong na ibibigay.
Kasi itong mga bansa na ito, nakakuha ko ito eh. O to, ilagay na ninyo sa tuktok ninyo ha. Hindi kayo kasali sa bibigyan dito ng divine wealth na ikukuhan. Itong Serbia, Myanmar, Laos, Cambodia, Zimbabwe, Iran, Nicaragua, North Korea, Pakistan, Russia. Yan North Korea na yan. Nandyan nakalagak yung mga pera ng mga maharlikang general. Siya nagtatago. Kaya nga, kanyan eh, isang napakaliit na bansa sapagkat umaasa lang yan kung ano-anong tulong. Oh. Kaya yung tuno-tubo dyan ng mga pera ng mga maharlikang general na kwan, ay yun ang kanilang ginagamit. Oh, tangina nyo mga maharlikang general kayo, kasabwat kayo sa pagkukuan. Tapos, pagpapalipad ang kwan, anong kakayahan ng North Korea na magtayo ng mga nuclear reactor na magkukan ng mga missile, mga kwan, rocket? Wala. Putang ina nyo. Kaya nga, ikukuhan ko kayo dyan. Kaya nakakaawa itong ginagawa nyo sa Pilipinas eh. Wala kayong awa sa inyong kababayan. Kaya napakahirap nung kwan na yan eh. Anong ginagawa nila ngayon sa bayan natin? Pinaglalaroan tayo. Oh. Ng China tsaka kwan. Kung wari gigirahin. Pero yun ang sabi ko eh. Ang sabi ng kwan, may nakausap kasi ako, may ng message sa akin eh. Tinanong daw nila yung mga sundalo sa yung isang kwan ng mga sundalo, namumuno na kapitan doon sa mga nagpapamiting. Ang tanong daw sa kanila, wala namang gulo, bakit tinuturuan ninyo kami magkwan? Alam mo ang sabi nung kapitan? Oh, pinaghahandaan nila yung pagdating ng Wonder Boy 1 at saka Wonder Boy 2. Oh, pinaghahandaan nila ako? Putangina nyo, kahit anong gawin nyo, ibig mo sabihin, isusubo ninyo sa baril, sa bala ng kanyon yung mga mahihirap na yan. Puta. Kaya nga, malaki ang galit ko sa kanila. Kaya ginagawa tayong alipin ng China at saka Amerika. At yan ng mga bansa na yan ang tumutulong na ilugmok tayo. Oh. Mga ka-Asyano pa natin. Oh. Ewan ko lang kung ano mangyayari sa mga bansa na yan pag hindi ko tinulungan yan. Eh talaga hindi ko tutulungan yan. Hindi ko wawalain ang utang yan. Kaya nga sabi ko, ako, wawalain ko utang ng mga bansa kung magkakaisa sila na tulungan ng Pilipinas. Pero itong 10 na ito, Serbia, Myanmar, Laos, Cambodia, Zimbabwe, Iran, Nicaragua, North Korea, Pakistan at saka Russia, paano mo tutulungan yan? Eh, divine wealth yan. Oh. Kaya napakahirap yung ginagawa nila sa atin. Kaya nga, hirap na tayo dito. Nag-iisa lang naman kasi ako nakikipaglaban eh. Pero meron na akong sulat. Oh. Yan ang, kaya panay ang black nila sa akin. Mantakin mo, yung ng Switzerland yung embassy ng Switzerland, hindi ako makapasok. May 2 embassy sinasabi dito na may nakabantay doon sa pintuan na pag pumunta ka doon, eh, tatanungin ka pagkatapos yung sulat kukunin nila. Eh, ako maingat ako. Kaya lang naman nakalusot yung kwan ko noon sa UBS dahil sa tinulungan ako ng kwan yan, yung embassy ng Israel. Sa pamamagitan pagsasabi na ang mga Pilipino ay mga Israelita na hindi taga-Israel. Kaya hinengke rin nila. Pero ito ngayon, ipopos itong sulat na ito para malaman ng sangkatauhan na ang mga kayamanan na yan ay ibig angkinin ng China at saka yung Amerika. Mga putang ng mga yan. Mga banal, kakutsaba yung putang ng mga Marcos na yan dahil hindi kanila yan. Hindi ko inaangkin yan. Yan ang sinasabi ko, hindi ko inaangkin yan. Pero pinaglalabang ko ang karapatan ng mga mahihirap.
hindi nila ako kaya. Dahil yung ang sabi ko, nasa akin ang international immunity. Ano ngayon ang gagawin nyo? Kaya nga sinasabi ko, lahat ng kadayaan sa eleksyon gagawin at palalawagin nila. Kaya nasa inyo na ngayon ang kasagutan kung ipagpapatuloy ko pa itong laban na ito, hindi na. Kung gusto pa ninyo yung mga politiko, di sige, inyo. Pero ako, hindi ko na kayo kukuhanin. Kaya nga, itong unang-una ito, mga iglesia nito, tsaka mga Maranao hindi sila mabibigyan. Sinasabi ko na lang. O mga tao ni Norman Suarez, hindi mabibigyan. Dahil kayo mga putang inyo, kayo ang nagbibigay ng kaguluhan dito sa kwan. Kaya yung putang ni Suarez na yan, ang tagal na niyang kwan ang dami niyang pera niyan diyan sa offshore account sunod-sunuran naman ng mga Muslim na yan. Kaya ngayon, balikan natin yung sa sinabi ni Soto. Kasi gusto ko lang dagdag ito Kasi yung IRA na sinasabi, walang tax na yung IRA nakabatay sa tax yan. At may hindi totoo na yan 34,000 ang sweldo ng ang sabi sa akin nakabatay sa kanilang IRA yan. Ang IRA kasi mga taxes na nakolekta yan. Ngayon, kung yung taxes na nakolekta niyan, babawasin diyan ang 60% para sa barangay. Yung 20% para sa bayan. Yung 20% ay para sa probinsya. Kanya ng kalakaran yan. Ngayon, kung ikukuan yun, kaya maraming na konti lang ang sahod Pero ang kinukuan nila dyan, yung mga pondo-pondo na sinasabi na 3 milyon, totoo yun. Pero kung yung idadagdag mo pa yung IRA na yun, dapat idagdag yung IRA na yan Kaya nga, hindi ko lang kasi may nagsabi lang sa akin ganyan ang kalakaran yan. Hindi ko masyado napag-aralan yan dahil ako nakatutok dito sa ginagawang panggigipit ng China at saka US sa bayan natin. Sa kagustuhan lang nila magkaroon ng bahagi ng divine wealth for humanity at saka itong deuterium. Parihas divine yan. Bakit pakikinabangan ng mga magnanakaw? Kaya nga kinuha nila uli si Trump Pagkatapos sasabihin ni Trump na propeta daw siya. Putang ina mo CIA nagpapatay doon sa Papa. CIA kasabwat kay doon. Kaya ginagawa nyo kung wari dalawang elemento na nakakwan na. Natatawa nga ako kay Anton Ang talagang kwan yan, si Trump ang ginawa nilang papel. Pinapailan nila kay Trump upang makontrol ako. Paano ninyo ako kukontrolin? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kailanman hindi ninyo ako kayang kontrolin. Kaya nga ayaw nang umalis yung mga Amerikano dito. Kung ayaw nyo, wala din bubuksan. Walang bubuksan na deuterium, walang bubuksan. Pagmamalaki mo, cashless society. Paano kayo magkukuan? Magkukuan ng kailangan ng kuryente sa mga transaksyon. Kaya nga, sinasabi ko nga, wala nang gaano makuhan langis. Yan ang pinagpipilitan nila na kunin dito sa kanya mga langis daw. Pero hindi totoo yan, deuterium ang hinahanap nila. Pero hindi ninyo makukuha ang deuterium dahil hindi papayag ang kataas-taasan yan. Dahil nga yan ay para sa bayang banal, hindi para sa bayang magnanakaw na katulad ng China at saka Amerika. Mga nasyon na umaalipin sa ating bansa, ginagamit ngayon nila yung Kastila na sila mag-i-explore. Pero yan, magkakasabwat yan. Kahit anong gawin ninyo, hindi ninyo pakikinabangan yung mga kwan na yan. Kung wari sa ligwasan. Nag-design na ako ng kwan doon. Sinabi ko, hindi feasible Ang lumalabas Isang well lang yung lumalabas yung, kung tawagin nga nila doon sa General Santos yan, flaming water Natatawa nga ako
Hmm. Kahit kailang nagkuhan na, alam ni Jack yan na hindi feasible, sinabi ko na sa kanya. Kaya yan, lahat ng pambababoy dito sa bansa natin, ginagawa ng mga dayuhan, lalo na yung mga inchik na yan, na namumuno dito. Pero numero uno, yung mga politiko na yan. Kaya nga, ang laking pera na pumapasok dito. Sabi ko nga 3 bahagi, pero naghihirap tayo. Yung mga bansa mayayaman ay tigi-tigisa lang, pero ang yayaman nila. Sila ang nakikinabang ng kwan. Pero nagkakautang pa rin sila. Yan ang sinasabi ko. Kaya ngayon, ang kumikilos na ngayon ay yung espiritu ng katotohanan. Linilito na sila. Oh. Kaya marami ng pagkakamali na ginagawa. Kaya yan, darating at darating, ilalahat ko yung sulat ko. Kung hindi ko mapadala, di bahala yan. Kung ayaw nilang tanggapin, pero mananagot. Yung mga kwan na yan, yung mga tao na yan na ayaw tanggapin ang sulat ko. Dahil nga sa takot nila dyan sa putang inang Trump na yan at saka dyan sa China na yan. Kasi yun ang pagbubukas ipinakita ko na yung susi. O, binigay ko kay Bibi ng susi. Hindi naman nga. Kaya nga, 2023 sinabihan na si Trump kailangang manalo uli para siya nang pumapil Ngayon, anong gagawin natin ngayon? Hindi ako kikilos. Ano sa akin kung maghirap ang buong mundo? Yan ang katwiran ko. Ako? Gagawa nila ng katarantaduhan, iipitin nila. Hindi nila ako kayang ipitin. Kahit anong gawin nila, hindi nila ako kayang ipitin. O sige na.